Mga kapatid, huwag sana tayong matakot. Walang sinasabi ang Biblia tungkol sa katapusan ng mundo. Kaya walang end times. Mga kapatid, kung gusto nating tumayo sa katotohanan lang ng mga sinasabi ng Biblia, di ba dapat lang na hindi na tayo nanghuhula pa sapagkat napatunayan na ang lahat ito ng Biblia. Kung tayo ay bumabasa ng Biblia na nagsasalaysay ng mga katotohanang naganap na, patunay nga na totoo ang mga kwento. Ngunit kung tayo pa ay manghuhula ng sa atin ay dapat palang mangyari, gayong tapos na at nangyari na nga ang mga nasa kwento, saang katotohanan ba talaga tayo tumatayo? Maliban na nga lang kasi kung aangkinin at aagawin natin ang mga hula at sasabihing sa atin at sa ating panahon ito patungkol. Hindi nga ba't sa ating sarili tayo tumatayo? Papaano tayo makasisiguro na tayo ay nasa katotohanan kung tayo mismo ay hindi sigurado sa mga nangyari na? Halimbawa na kapag nakakabasa tayo ng talata na nagsasabing malapit ng maganap o the time is near, sasabihin nating bumabasa ngayon na malapit pa lang na maganap. Gayong ito ay isinulat mahigit 2,000 taon na nang sabihing malapit na. Pagkatapos ay ipipilit pa rin ng mga pastor daw sa panahong ito na sila ay nasa katotohanan sapagkat base raw ito sa nabasa niya na malapit na. Malamang na nabasa rin niya ang sinasabing, hindi kayo ang pumili sa akin, kundi kayo ang aking pinili. Kaya taas noo rin nilang sinasabi na sila rin daw ay pinili ng Panginoon ngayon. Ano ba yan, kapatid? Paano tayong nakatatayo sa ganoong pangangaral habang inaangkin natin ang mga sinabing hindi naman sa atin sinabi? Tulad ng sa sinabi nilang end times, dahil sa maling pagtanggap sa mga liham ng Biblia, ay nagsipagbigay sila ng kanya-kanya nilang paliwanag. Hindi nila natanggap sa kabuuan ang dapat na kontekstong sinasabi ng mga sulat. Halimbawa ang pagbibili ng Panginoong Hesus noon nang sabihin niya sa mga apostol na magaganap lahat ng kanyang sinabi sa henerasyong iyon. Alam naman natin na katumbas ng 40 years ang isang henerasyon. Kung kaya't malinaw na ang tinutukoy niya na kasama sa henerasyong iyon ay ang kanyang mga kausap noon. Sinabi ito sa Luke 21 verse 31 to 32. So you also, sila ang kausap ni Jesus noon. when you see these things happening, recognize that the kingdom of God is near. Truly I say to you, this generation will not pass away until all things take place. Makatwiran nga rin nang sabihin niya sa kanila ang ganito. Matthew 16:28. Truly I say to you, there are some of those who are standing here, Sila na mga nakatayo noon sa kanyang harapan ng kausap, who will not taste death until they see the Son of Man coming in his kingdom. ang hindi nga mamamatay at mararanasan nila ang kapangyarihan ng pagbabalik ng Panginoon. Hindi sa pisikal na katawan, kundi para sa paghuhukom ng Israel at sa pangakong muling pagkabuhay nila. Narito ang isa pang patunay na sa panahon nila ito magaganap. Matthew 10:23. But whenever they persecute you in one city, flee to the next. For truly I say to you, you will not finish going through the cities of Israel until the Son of Man comes. Dahil sa tahasang pag-angkin ng karamihan sa mga sulat, hindi nila nasumpungang totoo ang mga dapat ay malinaw na bilin ni Jesus. Narito ang sa Mark 14 verse 62. And Jesus said, I am, and you shall see the Son of Man sitting at the right hand of power, and coming with the clouds of heaven. Sapagkat ang mga katagang coming with the clouds of heaven ay Old Testament language nga na ginamit ng Panginoong Hesus para ipaalam ang paparating na noon na kanyang paghuhukom sa kanila. Naunawaan ito ng mga Pariseyo na kausap niya sapagkat bihasa sila sa Old Testament language. Kaya sila galit na galit kay Jesus. Sa katunayan ay galing nga ito sa aklat ng Isaiah, kaya alam nila ang tinukoy ni Jesus. Isaiah 19 verse 1. Behold, the Lord is riding on a swift cloud and is about to come to Egypt. The idols of Egypt will tremble at his presence, and the heart of the Egyptians will melt within them. Hindi ba't naganap nga noon ang hulang ito sa Egypt, ngunit hindi sa literal na paraan na nakasakay ang Diyos sa ulap nang sila ay paratingan ng kaparusahan. Sa katunayan ay ganito rin ang sinabi sa sulat ng Ezekiel 30 verse 3.
For the day is near, even the day of the Lord is near. It will be a day of clouds, a time of doom for the nations. Matututunan natin na tuwing bumabanggit ang Diyos na siya ay nasa ulap o kasama sa ulap, paakyat o paparating, ang mga ito ay pagpapakita ng kanyang kaluwalhatian with power and great glory para sa kapangyarihan ng paghuhukom at hindi pisikal na makikita siya at bababa mula sa kaulapan. Nakapagtataka na kahit ganito kalinaw ang Biblia sa kanyang pahayag, ay hindi pa rin magawang tanggapin ng maraming mangangaral. Gayon rin ang kanilang mga miyembro, ang katotohanan ng mga tunay namang naganap na. Sa halip na kampihan pa nga ang payak na konteksto ng mga sinasabi ng Biblia, ay itinuturing pa nilang heretic ang mga tumatanggap sa mga paniniwalang ito. Kung hindi naman, ay nagsasawalang kibo na lang sila at ayaw ng kahit silipin man lang para siyasatin. Sapagkat minabuti nila na pumanig na lang sa karamihan. Dahil nga mas marami sila, kaya't nagsasara na lang ng pintuan. Naranasan ko ng layuan ng mga kapatid dahil lang sa paniniwalang ito, na ang Panginoong Hesus ay tumupad na sa lahat-lahat ng kanyang mga pangako. Wala nang pagkukulang pa, at lalong wala nang dapat na paghihintay pa. Dahil natupad na ang lahat, una sa Israel at gayon rin sa mga hintil noon at ngayon sa walang katapusang panahon. Katotohanang ang Panginoon na ang tunay na naghihintay sa atin upang sumunod at manatili sa paggawa ng mabuti sa kapwa, na siyang tunay nating pag-ibig sa Diyos. Ito ang ating ikaliligtas na totoo at hindi ang basta na lang pagpanig sa kahit sinong relihiyon o paniniwala. Huwag kalimutan ang mahigpit na bilin ni Apostol Pablo. Philippians 2:12. So then, my beloved, just as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your salvation with fear and trembling. Kapatid, lagi nating alalahanin na ang Diyos ay mabuti, mapagpatawad kahit sa mga masasama na nagkakasala sa Kanya. Siya pa nga bang Diyos na nagsalita at nag-utos sa lahat na maging mapagpatawad, ang hindi tunay na mapagpatawad? Subalit kung kahit sa katotohanan ito, tayo pa rin ay nagpakasama at tahasang sumuway sa kanyang mga bilin, kung tayo ay naging mabagsik at mapanlamang sa kapwa, tayo na rin sa ating sarili ang nagdadala ng sa atin ay kapahamakan at hindi ang Diyos na luminis na at nagpatawad na sa atin. Sa ganito, sa atin ay nagaganap na muli ang pagbabalik sa sumpa ng pagiging makasalanan, ang kalagayang naghihiwalay sa atin sa Diyos. Para na rin tayong bumabalik sa kalagayan ng pagiging anak ng unang Adam. Alipin ring muli ng mga batas ni Moses na sumisingil sa atin sapagkat ang kabayaran nga sa kasalanan ay kamatayan. Natutupad na rin sa atin ang nakasulat. 2 Peter 2 verse 20-22. For if, after they have escaped the defilements of the world by the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, they are again entangled in them and are overcome, the last state has become worse for them than the first. For it would be better for them not to have known the way of righteousness, than having known it, to turn away from the holy commandment handed on to them. It has happened to them according to the true proverb, a dog returns to its own vomit, and a sow after washing returns to wallowing in the mire. Oo nga't may katapusan ang buhay natin sa katawan. May hangganan sa pamamalagi sa mundo. Ngunit matibay nating sandigan ang mga naganap na at pinatunayan na rin ang kasaysayan. Ang kalayaan na ng lahat para sa paggawa ng kabutihan upang makabilang sa kaharian ng Diyos. Mahigit 2,000 taon na ang nakalipas ng patotohanan nito ng Diyos sa lahat. Ang kanyang kaloob na kabuuang pagbabago, una sa Israel at gayon rin sa mga hintil na pinangakuan sa panahong iyon. Ito na noon pa man ang bagong langit at lupa o New Covenant na itinatag ng Panginoon. Ito ang kanyang binanggit na heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Sinabi ito sa Luke 21 verse 33. Hindi ito literal na end times o pagwawakas ng mundo para mapalitan ng literal rin na new heavens and new earth. Sapagkat sa sinabi niyang heaven and earth, ito ang Israel at ang mga batas ni Moses sa kanyang lumang kalagayan. Ito nga ang Old Covenant age na alam nilang dapat na matapos kaya sinabi ni Jesus na will pass away.
At sa sinabi naman niyang, "But my words," ito naman ang kanyang kautusan para sa paggawa ng mabuti sa kapwa, na siyang pag-ibig na totoo sa Diyos. Ito na ang bagong kasunduan para sa paparating na noon ring New Covenant Age, kung kaya't will not pass away, sapagkat mananatili na nga magpakailanman para sa walang katapusang panahon. Kaya nga kung sa atin lang sana nauunawain ang mga ito at isasaalang-alang ang mga ginamit na Old Testament language, mauunawaan natin ang malinaw. Walang literal na end times o katapusan ng mundo.